laban ni Manny Pacquiao at saka ni Floyd Mayweather. Kamakailan lang ay hinamon po ni Mayweather ang ating pong kababayan si Manny Pacquiao na maglaban na sila ngayong Mayo. Of course, sumagot naman ang ating kababayan, payag siya, basta 50-50 ang share. Pata sila pagdating sa premyo at pagdating sa share sa PPV o pay-per-view. Mga yatang ayaw ni Mayweather, gusto niya lamang siya sa share. At hindi natin malaman kung press release nga lang na talaga itong hamon niya o yung ano man. Now, kung sakasakaling ito'y mangyari, ang labang ito ang isang magdidetermina kung sino talaga ang pinakamahusay, pinakamagaling, at nakaaangat sa larangan at mundo ng boxing sa ating panahon. Ang ating bang pambansang kamao. Nagkaroon yata tayo ngayon ng panibago. Pinag-aaralan nyo nung tayo mga elementary, high school, meron tayong mga pambansa, di ba? Pambansang damit, pambansang kahoy, pambansang puno, pambansang pambansang oo, pambansang wika. Biglang nagkaroon na ng pambansang kamao. Kasama na yan kasama na ngayon yan siyata sa ewan ko kung ilalagay yan sa mga curriculum, isasama yan sa mga pag-aaralan. Ganun naman. Yan ang siya magdidetermine. Pero alam nyo, alam sa anumang larangan, panapanahon ng kasikatan, panapanahon ng kaangatan, panapanahon ng maituturing nating supreme or preeminent in their own field, whether in sports or in politics. Diba? Diba, once upon a time, Rocky Marciano was considered to be the great boxer of his own time. Muhammad Ali, di ba? And in our time, Manny Pacquiao. Pero hindi kina-challenge yan. Sinasabi nung mas magaling sa kanila si Floyd Mayweather that if ever they will fight on May, and that will determine who is truly the supreme and great champion of our time. Pero nais ko sabihin, in Christianity, sa Kristyanismo, meron lamang nag-iisang supreme and great champion of all time. And of course, He is none other than the Lord Jesus Christ. He is not a champion of His time. He is not supreme in His time, but He is the great and the supreme champion of all time. Ngayong umaga ay ating pag-aaralan sa ating pong series na ito, sa Aklat ng Colossus, ang pagiging supreme ng Panginoon. In fact, kung mayroong aklat sa Bagong Tipan na hinihail at hina-highlight ang supremacy ng Panginoong Kristo, yan ay ang aklat ng Colossus, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colossus. Saan ang ating outline? Okay. Now, una siguro, para maintindihan natin, narito yung ating outline, tingnan muna natin yung short background ng aklat na ito. Short background of this book. Una, tingnan natin yung lugar, tapos yung mga tao, yung mga membro ng iglesia, at pagkatapos ay tingnan natin ay yung pong layunin ng pagkakasulat. Now, please. Once upon a time, ang lugar ng Colossus ay isang dakilang lugar. Ito ay makikita 80 miles east of Ephesus. Sa panahon natin, ito ay bahagi na ng, kung tawagin natin ay Turkey. Kung inyo mapapansin, ay ito yung Turkey sa ating panahon. Ang panahon na ni Apostol Pablo, hindi Turkey ang tawag niya, kundi Asia Minor ang tawag yan. Ngayon, ito ay Turkey. At ito yung Colossus. Meron siyang katabi na lugar. Yan yung Hierapolis, Laodicea. Doon sa bandang dulo, makikita nyo ang Efeso. Balik na natin. Okay? Yung Efeso. At sabi ng isang historian, sabi ng isang historian, ang pangalan ay si Herodotus, a Greek historian. He described Colossae, a great city of Phrygia.
Kasi nung panahon po ng lumang tipan, yung po nakita nyo na Turkey, no? Sa panahon ni Pablo ay Asia Minor, noong unang panahon, ang tawag dyan ay Phrygia, isang empire. No? At sinabi ng isang Greek historian na si Herodotus na ito daw, Phrygia, meron daw itong mga syudad. At isa sa mga dakilang syudad ay ang lugar ng Colossus, one of the great city of Phrygia. At isa pang historian, ang pangalan na hindi binanggit, sabi niya, this city is a populous city, both wealthy and large. Mayaman at maraming tao nakatira at malawak ang kanyang nasasakupan. Ngunit noong AD 60 to 61, nagkaroon ng isang malaking trahedya sa bahaging yan ng Turkey. Nagkaroon ng lindol. Nawasak ang tatlong syudad. Ang syudad ng Hierapolis, ang syudad ng Laodicea, at ang syudad ng Colossus. No? Nasira sila, nawasak sila. At, alam niyo mga kapatid, yung mga tao sa Hierapolis at yung mga tao sa Laodicea, nagkaroon sila ng magnificent job. They were able to restore their city. They were able to rebuild their city. Pero ang Colossus, hindi na muling na-rebuild. Ang Colossus ay hindi na muling na ibalik sa kanyang dating anyo. Ang katotohanan, sa ating panahon, ang syudad na ito ay hindi na humihira. Wala na siya. And today, I'm not sure if it is true, there is a debate na wala daw makikitang bakas pa ng syudad ng Colossus. Ang Laodicea at ang Hierapolis may mga ruins, no? Kasi noon, ayun, yung tinatawag natin mga archaeologists, di ba, nagdidig sila, dinidig nila yung lupa to discover an old world. At meron silang mga ruins na nakita na meron talagang Hierapolis, meron talagang Laodicea, meron Ephesus, pero wala nang Colossus. Ang ibig sabihin, wala na siyang bakas. Mula nung siya ay wasakin ng lindol, hindi na siya muling recover pa. At kung merong natitira na lamang na sabihin na natin natitirang remnant, natitirang ebidensya na meron talagang Colossus once upon a time ay ang aklat na isinulat ni Pablo. No? Si Pablo ay sumulat sa lugar na ito. Nagkaroon ng church sa lugar na yan at siya'y sumulat. At ang sulat na ito, ang siyang ebidensya na once upon a time, merong Colossus at merong iglesia sa Colossus. The pride of this city, no? The distinct culture of this city, the glorious structure of this city, there was any, no? Lahat yan ay nawala na. Lahat yan ay naglaho na. The only significant remnant is the epistle of Paul to the Colossians. Now, on the second part, tingnan natin yung mga tao, people, or the church itself. Alam niyo po, ang iglesia sa Colossus ay hindi produkto ng pangangaral ni Pablo. Sinasabi ng marami, hindi talaga nakarating si Pablo sa Colossus. Hindi niya kilala ang mga kapatiran sa Colossus. Si Pablo ay nangaral sa kanyang third missionary journey sa Efeso. Nakarating siya sa Efeso at nagtagal sa roon. Medyo may katagalan, mga 2 taon sa kanyang third missionary journey. At ang ginawa niya sa kanyang pangangaral ay na-invite ang ibang mga tao sa iba't ibang lugar. At isa sa mga tao, isa sa mga lalaki na nakapakinig ng kanyang pangangaral at naging mananampalataya ay ang tao ng pangalan ay si Epaphras. Epaphras. No, ayaw kung familiar kayo sa pangalan yan, pero hindi rin familiar yung pangalan Epaphras. Si Epaphras ay naging mananampalataya sa pangangaral ni Pablo sa Efeso. At itong si Epaphras ay bumalik sa lugar ng Colossus. Colossus talaga siya. At siya ay ginamit ng Panginoon para mangaral doon at maitayo ang isang iglesia. Yan ay ang Colossus, no? Ang church in Colossae. No? Wala tayong ebidensya na si Pablo ay nakarating sa Colossus, no? Pero si Epaphras ay dumalaw kay Pablo sa Roma nung si Pablo ay nakakulong doon, no? Kaya nalaman natin na kung bakit si Pablo sumulat sa Colossus ay dahil merong
siyang ibinalita o inuulat kay Pablo sa nangyayari sa iglesia, at dahil doon sumulat si Pablo sa mga kapatiran o sa iglesia ito. So, what is the point? The most important thing that happened in this city, whatever is their background, whatever is their pride in the past, whatever is their problem in the past, the most important thing na nangyari sa lugar ng Colossus ay naitayo ng isang iglesia. Merong iglesia na naitayo. And let me say this, brethren, that exciting thing that is happening in the world today is not the advances of technology. Hindi ang pagsulong ng mga teknolohiya. Hindi ang pagkakaroon ng isang modernong mga kasangkapan sa iba't ibang bagay, sa larangan ng pakikipagdigmaan, sa larangan ng pang-teknolohiya o anuman. Ang isang exciting na nangyayari sa mundo ay ang pagtatatag ng Panginoong Diyos ng mga iglesyang Kristiyano sa isang particular na lugar. Ang isang komunidad, ang isang bansa, gaano man kaprogresibo sila sa larangang pang-ekonomiya, kung walang iglesyang nakatayo roon, kung walang totoong iglesyang Kristiyanong nakatayo roon, o kung meron mang iglesia, ngunit ang iglesyang ito hindi namumuhay ayon sa katotohanan ng Diyos, ang bansa na yan, ang komunidad na yan, gaano man siya kaunlad, gaano man siya kakilala, ay isang malungkot, isang depressed, isang miserable, at isang madilim na bansa. Alala ko po, minsan si Pastor Phil Arthur. Si Pastor Phil Arthur, isa sa mga nangangaral sa madalas iniimbitahang speaker sa Cubao Reformed Baptist Church para mangaral sa mga pastor doon. Binanggit niya po ang isang lugar sa London na pangalan ay Soho. Ito pong Soho, sabi niya, ay isa daw itong parang kumbaga sa atin dito sa Maynila, yung parang Mabini. Alam niya na yan, na Mabini. Diyan matatagpuan ng napakadaming mga bars, napakadaming mga nightclubs, napakadaming prostitute. Sabi ni Matt sa akin kahapon, sabi niya, doon daw sa Soho, napakaraming bading, at napakaraming mga homosexual and sensual activity na ginagawa ng mga tao. At yan, isa sa mga pinupuntahan ng mga foreigner na gustong mag-engage sa mga sensual activity. Soho, sa lugar ng London. Pero alam nyo, sabi ni Pastor Phil Arthur, in that very place, sa Soho, you can find a church, Reformed Baptist Church, at Soho. Anong sabi niya? Yung pagkiti niya? Sa gitna ng isang madilim, miserable, maruming lugar, ay nagtayo ang Diyos ng isang liwanag. Naglagay ang Diyos ng isang liwanag sa lugar. Ayun ang punto, mga kapatid. Ano man ang nangyari sa Colossus, ano man ang nangyari sa kanila, ano man ang kanilang sitwasyon, at gayon din sa ating panahon ngayon, the most exciting thing that is happening in our time is that the Christian church is being established in a particular place. And we can say amen to that. Okay? Now, the purpose. What is the purpose of writing? Bakit sumulat si Pablo sa iglesyang ito? Si Pablo ay nakakulong sa Roma nung panahong isulat niya ang Colossus. Kaya ito ay tinatawag na prison epistle. No? At nung siya nakakulong sa Roma, ay dinalaw siya ni Epapras. So, si Epapras ang siyang nagtatag ng iglesia noon at ginamit din ng Panginoon na magpastor sa iglesia sa Colossus. At ibinalita ni Epapras na mayroong bagong katuruan na nag-i-infiltrate sa kanilang iglesia. May mga false teachers, may mga huwad na guro sa kongregasyon na nililito ang kaisipan ng mga bagong Kristiyano, ng mga bagong mananampalataya. Itinuturo nila ang isang admixture Christian truth with Jewish ritual practices. Sinasabi ng mga
nagtuturo na ito. Okay, tanggapin natin ang turo ng Kristyanismo, haluan din natin ang mga ritual ng mga Hudyo at ng mga paniniwala ng mga pagano. Pinagsama-sama nila yan. No? Now, later on, we will find that in our series. Now, hindi nila tinatanggi si Kristo. Pero, hinahaluan nila ang Ebanghelyo ni Kristo ng mga huwad na paniniwala. Na parang sinasabi nila, hindi sapat na manampalataya ka kay Kristo para ikaw ay maligtas. Hindi sapat si Kristo para sa ating kaligtasan. At narito si Pablo, nung marinig niya yan, hindi niya kilala ang mga kapatiran sa Colosas, hindi niya nakita ang kanilang mukha. Pero kahit na siya'y nakakulong, sumulat siya sapagkat concern si Apostol Pablo sa katuruan, sa katotohanan. Sumulat siya upang kanyang tuligsain ang mga maling aral na ito. At muling, idinirekta ni Pablo ang mga kapatiran sa Colosas sa katotohanan. Si Jesus, ang pinakadakila. He is the supreme and preeminent being. Hindi lang siya dakila sa iglesia, siya ay dakila sa sangnilikha. Christ is the supreme and preeminent in His own creation. At He is arguing that if Christ's work is sufficient for the salvation of the believers, it is not just because He is absolutely righteous, but because He is absolutely powerful and preeminent to all creation. Si Jesus na ang nararapat na pumuno ng puwang na namamagitan sa Diyos na banal at sa isang taong nasama. Kaya ang tanong, si Kristo ba ang iyong tagapagligtas? Si Kristo ba ang iyong tagapamagitan? Kung nag-iisip ka ng iba pang paraan ng tagapamagitan para makarating ka sa Diyos, maaaring iniisip mo yung mga ginagawa mong mabuti. Maaaring iniisip mo yung iyong kabaitan. O maaaring iniisip mo ay ang tradisyon na iyong kinagisnan. O maaaring iniisip mo siguro makakarating mo kay Kristo sa pamamagitan ng mga santo na ikinanonize ng Papa ng Roma. Nagkakamali ka. Sapagkat si Jesus lang ang natatanging daan upang ikaw ay tanggapin ng Diyos. So yan po ang maikling background at ang susunod na bahagi ng ating pag-aaral. Tingnan natin ngayon ay yung pong pagbati ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Colosas. So dalawang talakala ang ating pag-aaralan para maikli. Buksan nyo sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Colossians chapter 1, verses 1 and 2. Colossians chapter 1, verses 1 and 2. So, kung kayo ay nasa bahagi na ng aklat na yan, ang Colosas ay susunod sa Pilipos. Kung nasa Pilipos na kayo, ang susunod ay Colosas at pinagigitnaan ng unang Thessalonica. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Verse 1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo Jesus na nasa Colosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Now, gusto kong i-challenge kayo mga kapatid na basahin ninyo ang aklat ng Colosas. Sinabi ko na sa inyo ito nakaraan. Kung inyong babasahin ito ng dire-diretso, mga 15 minuto lang yan, matatapos nyo na ang buong aklat. Pero mas maganda, basahin ninyo na naiintindihan ninyo at hindi lamang basta binasa. Okay? So, now, tingnan natin itong salutation ni Pablo, o pag sinabing salutation ay ang pagbati. Una-una, tingnan natin ang Kristiyano at ang kanyang kasulatang may otoridad. Christian and his authoritative scriptures. Alam nyo, ang pagbati noon ay hindi lamang a mere polite ritual. No, hindi sila bumabati dahil bahagi lang ito ng kanilang paggalang. Kundi, papansin ninyo, maging dito sa pagbati pa lang ni Pablo, naglalaman na siya ng mga dakilang katotohanan kung ano yung ating tinanggap, kung sino tayo bilang Kristiyano, at kung ano ang dapat nating ipamuhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Ang unang bagay ay tinanggap natin ang isang kasulatan o isang salitang may otoridad. Ano sabi ni Pablo? Ako si Pablo, na apostol ni Jesucristo
sa kalooban ng Diyos. Sino si Pablo? Apostol ni Jesucristo. Si Pablo ay hindi pastor ng iglesia sa Colosas. Katulad ng sinabi ko, hindi niya kilala ang mga kapatiran doon. They don't know them personally. At maging siya, hindi siya kilala, maaaring masyado ng mga taga-Colosas. Nagkakilala lang sila sa tinatawag nating sulat, di ba? He only meets the congregation by his letter. But the church received an authoritative letter. Hindi tinanggap ng mga taga-Colosas ang isang sulat na naglalaman ng opinyon, naglalaman ng suggestion, kundi isang sulat na may otoridad. Galing sa isang apostol na direktang pinahahayagan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Ang isang apostol ay hindi lang mensahero, kundi direktang tumatanggap ng kapahayagan mula sa Diyos. Kaya wala ng apostol ngayon. May mga nagpapakilalang apostol sila. Pero huwag kayong maniwalang sila ay apostol. Sapagkat sa Biblia, ang apostol ay direktang tumatanggap ng kapahayagan ng Diyos. At yung kapahayagan yun ay isinusulat niya at ito ay nakasulat na rito. Wala nang pwedeng idagdag. At wala nang pwedeng ibawas. Ha? So, tinanggap ng mga taga-Colosas ang salita ng Diyos na may otoridad. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi isang, itong aklat ito, hindi isang ordinary aklat. This is an ordinary book. This is rather an authoritative book. Papalagay ko, wala naman sa atin dito ang siyang tatanggi sa katotohanan ito. Palagay ko lahat naman tayo ay tinatanggap natin ang salita ng Diyos na may otoridad. Pero ito ang tanong, ginagamit mo ba ang salita ng Diyos na siyang otoridad ng iyong pang-araw-araw na buhay? Sigurado ko, sa lahat tayo tinatanggap natin ang salita ng Diyos ang siyang otoridad natin. Pero, nabubuhay ba tayo ayon sa otoridad ng salita ng Diyos? O gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan? O ang ating pamumuhay ay tumatanggi sa pagiging otoridad ng kanyang salita? Diba? We say that it is the authority, but we live contrary to the authority that we are saying to be true. Pero tandaan nyo, mga kapatid, ang tunay na marka, the mark of a Christian is the love for God's Word. So, gusto kong hamunin kayo, ano ang attitude ninyo sa salita ng Diyos? What is your attitude to the Word of God? What is your attitude to the Scripture? Sa tuwing binabasa ninyo ito, sa tuwing pinakikinggan ninyo habang ito ay pinangangaral, what is your attitude to the Scripture? Do you come to the Scripture expectantly? Do you come to the Scripture bowing your knee? Do you come to the Scripture ready to be changed? Ready to be challenged? Ready to be corrected? Ready to be encouraged? Ready to be strengthened? Ready to be directed? We have to ask ourselves, yan ba ang ating attitude? Because this is our authority. The authority for our faith and practice. Number 2, Christian and his amazing status. Ano sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas? Sabi niya, sa verse 2, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo Jesus na nasa Colosas. Tatalong bagay ang binagit niya sa mga banal. Sa Ingles, ang ginamit ay saints. At sa mga kapatid na tapat, brothers, faithful brothers. Now, ang salitang banal o saint ang ginamit sa Ingles ay hindi ibig sabihin ay isang tao na nakaabot sa perfection of holiness. No? Kasi minsan yan ang nasa isip natin. Pag sinabing santo, para bang isang tao na nakaabot sa isang ganap na kabanalan o sakdal ang kanyang buhay. No? At sa ating kinag-istang relihiyon, ang pagiging santo ng isang tao ay kinakanonize ng Pope ng Rome. Pero nais mong sabihin, sa salita ng Diyos, hindi ganoon ang diwa ng kabanalan. Ang salitang ito ay galing sa wikang Griego na hagioi,
yung salitang hagio, if we are going to translate it literally, ibig sabihin ay to set apart. Ibinukod. Ang isang Kristiyano ay isang ordinaryong tao. Makasalanan din. Ngunit ibinukod para kay Kristo. Ibinukod para sa Diyos. Ang isang Kristiyano ay hinirang ng Diyos para sa kanyang sarili. Christians are chosen by God for Himself. Hindi kayo komportable. Natawagin kayong saint, di ba? Saint Louis, di ba? Kaya, Saint Renato, Santo Renato. Ito maganda, Santo Renato. Ano ba? Saint George. Parang nakakakilabot. Hindi kayo komportable, mga kapatid, natawagin ng saint. Pero kung totoo, Kristiyano ka, hindi ka kinakinalang i-canonize ng Pope ng Rome. By virtue of your union with Christ, you are saint. Ikaw ay banal. At ang iyong kabanalan ay hindi sinusukat sa dami na nagawa mong mabuti, kundi sa iyong kaugnayan kay Jesus. Ibinukod ka para sa Diyos. Isipin niyo yun, mga kapatid. Di ba? Yan ay isang wonderful truth. Yan ay isang kamanghamanghang katotohanan. Sino ako? Para tawagin banal. Para tawagin saint. Ako'y makasalanan. Ako'y nagkakasala pa rin hanggang ngayon. Ngunit sa nakapangyayari kalooban ng Diyos, ako'y ibinukod niya para sa kanyang sarili upang tumanggap ng kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, upang tumanggap ng kasakdalan o pag-aaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus, upang ibilang sa kanyang kawan, sa kanyang pamilya, upang maglingkod sa interes ng kanyang kaharian, upang magmana ng buhay na walang hanggan doon sa bagong langit at bagong lupa. Di ba amazing grace yan? This is indeed an amazing grace. At ang challenge sa atin, kung ikaw talagang mahal ng palataya, namumuhay ka ba ayon sa iyong katatayuan? Nagpupunyagi ka bang lumakad ayon sa pagkatawag sa iyo sa kabila ng iyong kalinangan? Nakikita ka ng mga tao sa paligid mo na may pagkakaiba sa ugali mo, sa pananaw mo, sa estilo ng iyong pamumuhay. Minsan si Spurgeon, the Prince of Preacher in the 19th century, minsan naglalakad siya sa isang street sa London. At biglang meron siya nasalubong na isang susuray-suray na lasing. Kasi sabi, "Hey, Mr. Spurgeon, you don't know me?" Sabi niya, "Di ba ako kilala? Ako ang isa sa mga nahikayat mo sa pananaran mo." Pero lasing, magkasusuray-suray. Sabi ni Spurgeon, "Siguro nga, ikaw ang isa sa mga nahikayat ko. Pero tiyak ko, hindi ka nahikayat ni Kristo. Hindi ka ba nahikayat ni Kristo? Sapagkat hindi nakikita sa buhay mo ang pagkakaiba mo sa mga tao sa kapapaligiran." Naintindihan natin? We are saint, brethren. That's amazing! But we should live according to our God. Number 2, brothers, sabi, mga kapatid na tapat. Ay tandaan nyo, hindi lang tayo ibinukod mula sa mundong ito na makasalanan, kundi inilagay tayo sa isang pamilya. Meron nagsabi ng dito, Christians are made not for solitude, but for solidarity. Ibig sabihin ng solidarity, brotherhood. Diba? Hindi tayo niligtas para ilagay sa disyerto na nag-iisa tayo o sa isang bundok. Inilagay tayo sa isang pamilya, sa isang iglesia. Kaya kung Kristiyano ka, dapat ka sa iglesia ka. Kung Kristiyano ka, dapat miyembro ka ng isang kawan, ng isang kawan. At dapat makita yan sa isang practical na pamamaraan. Diba? We must truly be a brother by expressing our care and interest for the welfare of others. Dapat tayo mga kapatid na nagpapahayag ng ating interest sa kapakanan ng iba. Diba? Dapat marunong tayong makinig
sa ating mga kapatid. Marunong tayong magdalamhati sa mga nagdadalamhating kapatid. Marunong tayong masiyahan sa mga nasisiyahang mga kapatid. Marunong tayong magbigay. Hindi lang gusto natin ipanggap lang. Marunong tayong umibig. Hindi gusto natin tayo lang lagi ang iibigin. Marunong tayong umasan ng mga pasanin ng ating mga kapatiran sa iglesia natin. Diba? Hindi natin pinipili. Pwede tayong pumili ng kaibigan, pero hindi ka pwede pumili ng kapatid. Tama ba? Para sa pamilya natin, pinili niyo ba yung mga kapatid niyo? Hindi. Pero pwede ka pumili ng kaibigan. Ganon din sa church. Ganon din sa Kristyanismo. Hindi mo pinili yung mga kapatiran. No. Kasi siguro kung pipili ka ng mga gustong-gusto mo lang, ang ugali. May mga kapatiran, minsan ang ugali ay hindi pa mature. No? May mga kapatiran na minsan ang ugali ay hindi pa malago sa kanyang buhay. Marami pa mga bagay na minsan ay nakakainis o nakakasakit sa ulo o anumang bagay. Minsan pasaway pa rin. Diba? Pero siya kapatid. At ibinigay siya sa iyo bilang iyong kapatid. At dapat mo siyang tanggapin bilang kapatid. At anuman ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, yan ay mga kabuti para sa iyo. At yan ay ang pinakamabuti para sa iyo. Anuman binigay ng Diyos, yan ay ang. Kaya mga kapatid, sa pagsisimula natin ang ating pong series na ito, agad-agad sa pasimula pa lamang, pinaaalahanan na tayo na meron tayong natatanging pagpapala na tinanggap natin kay Kristo. Merong kasapatan para sa mga nakay Kristo. Ang tanong, ikaw ba'y nakay Kristo na? Are you in Christ? Ikaw ba'y nakay Kristo? Kung ang sagot ay, oo, ako'y nakay Kristo na, mamuhay ka, lumakad ka, ayon sa iyong katatayuan. Ngunit kung meron akong kinakausap dito, na hindi pa niya natitiyak ang kanyang sarili, kung siya nakay Kristo, ito gusto kong sabihin sa iyo. Ano man ang kalalagayan mo ngayon? Ano man ang kalalagayan mo ngayon? May maganda kang trabaho o wala? May maganda kang pamilya o wala? Mahirap ka o mayaman ka? Matalino ka o simple ka lang mag-isip? Ano man ang kalalagayan mo mula kay Kristo, ikaw ay nasa kadiliman. Yan ang katotohanan. Yan ang masakit na katotohanan. You are in darkness right now. And therefore, ang aking hamon sa iyo, lumapit ka sa Kanya ngayon, sapagkat hindi lang siya may kapangyarihang magligtas, kundi magbago ang buhay. Lumapit ka kay Kristo. Awitin po natin ang isang awit na bago pa lamang natin na tutunan at napakaganda ng awit na ito, Consider Christ.